Sa sandaling ito sa palasyo, ay makikitang nagbibigay ng utos ang Empress sa kanyang mga tauhan tungkol sa pagpapalakas ng kanilang depensa at pagiging alerto, dahil nakakasigurado siya na ang mga kalaban ay sasamantalahin ang sitwasyong ito para subukang atakihin ang lungsod. Ibinilin din niya na kailangan nilang pakalmayan ang mga tao at bigyan ng sapat na makakain, sa gayon ay magkaroon sila ng kanilang sapat na pang-araw-araw na pangangailangan. Matapos naman ang mga utos na ito, ay umalis na ang ministro. Kaya sinabi ni Isabel na sa wakas, ay tapos na rin siya sa kanyang mga trabaho. Ngumiti naman sa kanya si Leon at sinabi na masyado siyang nagtatrabaho nitong mga huling oras, kaya pinuri niya siya para sa kanyang kasipagan. Habang nilalagyan naman siya ng inumin ni Leon, ay ngumiti din sa kanya si Isabel at sinabi na ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho bilang ang Empress. Ngunit sinabi rin niya na kapag natapos na ang digmaan nila dito sa border, ay ipapaubayan na ulit niya sa mga ministro ang lungsod na ito. Idinagdag pa niya na ang nakakapagpaga ng kanyang kalooban ay makita ang mga tao na, sa kabila ng kanilang mga dinanas, ay sama-sama pa ring nagtutulungan para sa ikabubuti ng lungsod. Kaya, gaya lamang ito ng kanyang inaasahan sa mga mamamayan ng kanilang imperyo. Ngumiti naman si Leon sa kanyang mga sinabi, saka tinanong kung mayroon ba siyang importanteng misyon na ipapagawa sa kanya. Bilang tugon, ay tinanong naman siya ni Isabel kung sa palagay ba niya ang pag-aalaga sa kanya ay hindi isang importanteng misyon. Agad namang sumagot si Leon at sinabi na hindi. Dahil dito, ay nena si Isabel at tinanong kung ganoon ba talaga nakakapagod ang trabahong iyon para sa kanya. Agad namang hinawakan ni Leon ang kanyang balikat at sinimulang masahihin, saka sinabi na paano niya ituturing na isang misyon ang pag-aalaga sa kanyang asawa, dahil iyon ay isang obligasyon na dapat niyang gawin bilang kanyang asawa. Nawala naman ang galit ni Isabel matapos marinig ito, at sinabi pa nga na tama ang kanyang sinabi. Dahil noong una, ay balak na sana niyang bawasan ang kanyang allowance ng pang-isang taon, ngunit ngayon, ay gagawin na lamang niya itong kalahating taon. Pagkatapos naman nito, ay binago na niya ang usapan at tinanong si Leon kung paano niya nalaman na ang lungsod na ito ay aatakihin ng mga kalaban. Ipinaliwanag naman ni Leon na habang nakikipaglaban siya sa base ng mga kalaban, ay susubukan niya sanang lipulin ang lahat ng mga sundalo nito. Ngunit sinabihan siya ni Suyan ng isang impormasyon na naging dahilan kung bakit siya agad umalis, at iyon nga ay ang tungkol sa pag-ataking magaganap sa lungsod na ito. Sinabi pa niya na ngayong iniisip niya ang tungkol dito, ay parang may mali siyang nararamdaman. Agad namang tinanong ni Isabel kung ano iyon, at dito ay sinabi ni Leon na kung gugustuhin talaga ni Suyan, ay pwede niya siyang lokohin sa pamamagitan ng pagsasabi ng maling impormasyon, sa gayon, ay hindi siya umabot sa pagdating sa lungsod na ito. Kaya lalo siyang nagtataka kung ano ang dahilan ni Suyan sa pagsasabi sa kanya ng mahalagang impormasyong ito, na para bang ninanais talaga nitong magpunta siya sa lungsod para mailigtas ito mula sa kapahamakan. Dahil naman sa sinabi niyang ito, ay napaisip si Isabel kung talaga nga bang ninanais ni Suyan na mailigtas ang lungsod. Dahil naalala niya na ang layunin ng mga ito ay tuluyang wasakin ang buong imperyo. Ngumiti naman si Leon at sinabi na hindi rin niya alam kung ano talaga ang totoong dahilan ni Suyan. At baka nga iyon ay marahil nasa isip lamang niya, dahil sa huli ay hinihiling pa rin niya na sana ay hindi pa tuluyang nagiging ganoon kasama ang kanyang dating kaibigan. Habang nasa gitna naman ng kanilang pag-uusap, ay dumating si Shen at agad na binati ang Empress. Pagkatapos, ay sinabi niya na mayroon siyang report mula sa front lines, na ang mga kalaban ay umatras na patungo sa Nanman Rift Valley. Sinabi naman ni Leon na matalino ang kanilang naging desisyon, dahil sa pagwasak niya sa kanilang sandata, at ngayon na puno na ng bantay ang lungsod, ay wala na silang choice kundi ang umakto ng pagdepensa. Tinanong naman ni Isabel kung ang tinutukoy ba niyang Nanman Rift Valley ay ang lugar din kung saan nila nire-refine ang mga martial artist para maging mga true Kiors. Kinumpirma naman ito ni Leon, at sinabi na iyon na marahil ang kanilang huling base. Dahil dito, ay sinabi ni Isabel kay Shen na ipaabot ang kanyang utos na tipunin ang kanilang hukbo, dahil oras na para tapusin ang digmaang ito at aatakihin na nila ang mga kalaban.
Matapos namang kumpirmahin ni Shen ang utos, ay tinanong naman ni Isabel ang kanyang asawa kung handa ba siyang sumali sa kanila sa magiging laban na ito. Nagbiro naman si Leon at sinabi na, hindi ba ako ay kanya lamang asawa at hindi nakalaan sa pakikipaglaban. Ngumiti naman si Isabel sa kanya at sinabi na handa siyang magbigay ng pinakamalakas na titulo sa kanya bilang kanyang asawa, at sa magaganap nilang laban. Natuwa naman si Leon sa sinabi niya, kaya tinanong niya kung anong klaseng consort siya at kung mayroon ba siyang call sign para sa kanya. Sinabi naman ni Isabel na dahil magaling siya sa pakikipaglaban, ay tatawagan niya siyang kanyang martial consort. Agad namang nagpasalamat sa kanya si Leon. Kaya dahil dito, ay ipinag-utos ni Isabel sa kanyang tauhan na dalhin na ang bagay na iyon dito. Pagkatapos, ay sinabi niya na ito ang regalo niya para sa kanya. Ipinaliwanag niya na ito ay isang treasure sword na ipinapasa sa bawat henerasyon ng Imperial Family, at ito ang pangalawa sa 12 divine weapons. Nang marinig naman ni Leon ang pangalan nito, na Ren Sword, ay sinabi niya na maganda ang pangalan nito. At dinagdag pa niya na ang kanyang mga ninuno ay magaling sa pagbibigay ng pangalan sa mga espada. Sinabi naman ni Isabel na ang espadang ito ay espesyal, dahil pwede niya itong i-activate gamit ang kanyang na-absorb na Dragon Aura. Nagtataka naman si Leon sa sinabi niyang ito, dahil hindi naman siya kadugo ng Emperor, kaya paano siya magkakaroon ng Dragon Aura? Sinabi naman ni Isabel na nagkakamali siya, dahil mayroon siyang Dragon Aura sa kanyang katawan. Dahil base sa mga records na kanyang nabasa, ay nalaman niya na mayroong paraan para magtaglay siya ng Dragon Aura, lalo na kung malapit siya sa ruler ng imperyo. Agad naman siyang hinimok ni Leon na ituro sa kanya ang paraang iyon. Namula naman ang mukha ni Isabel sa pagkarinig nito, kaya sinabi niya na hindi na niya kailangang alamin pa iyon, dahil taglay na niya ang Dragon Aura na iyon. Samantala, sa isang kabundukan ay makikita ang prinsipe kasama si Suyan, at ngayon ay napapamura dahil ang kanilang trump card na Earthquake Simulator ay nawasak na ni Leon. Galit pa niyang sinabi na ang lahat ng ito ay kasalanan ng bastardong rebel ding iyon, kaya sinabi niya na gusto niya itong tadterin ng pino, at ang kanyang asawa saka ipack-ain sa mga aso at mga baboy. Kasunod nito ay tinanong naman niya si Suyan kung pwede na ba nilang gamitin ang sandata nilang ito ngayon, dahil nakakasigurado siya na ito lamang ang makapipigil sa bastardong rebel ding iyon. Agad namang sinabi ni Suyan na hindi pa nila ito magagamit dahil kasalukuyan pa itong nag-a-absorb ng True Key. Galit namang tinanong ng prinsipe kung ano ang sinasabi niyang hindi pa ito magagamit, dahil kasalukuyan ng papunta sa kanilang base ang mga sundalo ng imperyo. Sinabi pa niya na napakalaking effort ang kanilang inilaan para dito, lalo na ang pag-absorb sa mga martial artist at sa kanilang True Key, at ngayon ay sinasabi niyang hindi pa nila ito pwedeng gamitin. Kaya tinanong niya si Suyan kung wala bang saysay ang lahat ng kanilang mga effort para sa sandatang ito. Pinakalma naman siya ni Suyan at sinabi na hindi niya kailangang mag-alala dahil plinano na niya ang lahat ng ito matagal na, at ang lahat ng ito ay nasa kanilang kontrol pa rin. Dahil naman sa kanyang sinabi ay napangiti na ang prinsipe at tinanong kung sigurado ba siya. Sinabi rin niya na ipaliwanag sa kanya ang kanyang plano, at dito nga ay ipinakita ni Suyan ang isang pil na kanyang binubuo. Ipinaliwanag pa niya na kaya nitong pansamantalang ilabas ang mga nakatagong True Key ng isang tao, sa gayon ay magtaglay ito ng superhuman na lakas. Tinanong naman ng prinsipe kung gaano karaming mga pills ang mayroon siya. Sinabi naman ni Suyan na limitado lamang ang kanyang supply nito, kaya iminumungkahi niya na ang mga miyembro ng Su family at Zhao family ang kumonsumo nito. Sinabi pa niya na dahil ang moral ng kanilang mga sundalo ay masyado ng mababa, kaya kailangan ng prinsipe na kumonsumo din ito at pamunuan sila. Sa gayon ay makamit nila ang kanilang ultimate victory. Dahil naman sa mga sinabing ito ni Suyan ay nabuhayan ng loob ang prinsipe. At sinabi na ang heaven ay hindi pa siya inaabandona, at sa pagkakataong ito ay pagkakataon naman nila para gumanti sa mga kalaban. Bigla namang naging seryoso ang ekspresyon ni Suyan, ngunit sa huli ay sumang-ayon pa rin ito sa prinsipe, sinasabing ito na nga ang oras. Samantala, sa palasyo ay makikitang pinag-aaralan ni Leon ang espadang ibinigay sa kanya ni Isabel.
Sinabi niya na kanina pa niya sinusuri ang espadang ito at inabot na siya ng kalahating araw, ngunit hindi pa rin niya ito magamit. Nang makita naman siya ni Isabel, ay tinanong niya siya kung ano ang kanyang problema. Dito nga ay ipinaliwanag ni Leon na hindi niya makontrol ang espadang ito, at ang tanging nagagawa niya ay mapaningig ito ng kaunti. Nilapitan naman siya ni Isabel saka sinabi na marahil ang problema ay kulang siya sa Dragon Aura. Idinagdag pa niya na malapit na silang magsimula ng laban sa kanilang kalaban, kaya tinanong niya si Leon kung hindi ba siya naku-curious kung paano nakukuha ang Dragon Aura. Nagtataka naman si Leon sa paraan ng pagsasabi ng kanyang asawa, ngunit pagkalipas ng ilang sandali ay makikitang nakahiga na si Leon sa kama, at sa ibabaw niya ay nandoon na ang kanyang asawa na halos wala ng saplot at naghahanda na sa pakikipaglaban. Sinabi nito sa kanya na huwag siyang tumawa, dahil kanina ay naku-curious siya kung paano makuha ang Dragon Aura, at ito ang paraang iyon. Pilyo namang ngumiti si Leon ngunit biniro pa rin niya si Isabel na hindi pa rin niya maunawaan ang paraang ito, kaya hinimok niya ang kanyang asawa na ipaliwanag ito ng mas malinaw. Bigla namang natigilan si Leon nang maglapit ang kanilang mga mukha, at dito ay sinabi ni Isabel na matagal na panahon na, ang ilang martial artist na gustong makamit ang immortality ay nakaisip ng paraang ito para i-transfer ang kanilang true ki sa iba, at tinawag nila ang paraang ito na double cultivation. Kasunod nito ay lumipat ang eksena, kung saan makikita si Leon bilang ang Monkey King at kasalukuyang lumilipad patungo sa isang bundok. Dito ay nakita niya ang Glory Cave, kaya agad siyang sumigaw na magbukas na ito, dahil kung hindi ay puwersahan niya itong papasukin. Nang wala namang sumagot, ay agad niyang pinalaki ang kanyang baston, at habang lumalaki ito ay itinutok niya ito sa kuweba saka sinabing papasok na siya. Ngunit ang una niyang pagsubok ay sumable, kaya paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa tuluyan na siyang makapasok sa loob ng kuweba. Habang sinusuri niya ang paligid ay nagulat siya nang bumulwak ang malakas na tubig mula dito. Kaya habang nalulunod siya sa tubig ay sinabi niya na hindi siya makapaniwala na gumamit ito ng ganitong klaseng atake sa kanya. Matapos namang mabasa ng tuluyan, ay sinabi niya na baliwala sa kanya ang atakeng ito. Kaya dahil dito ay ginamit niya ang kanyang mga clone, at sinabi na pasukin ng mga ito ang pinakaloob ng kuweba at dalhin sa kanya ang kalaban. Habang sumusugod naman sa loob ang mga ito ay bigla silang nasilaw at tuluyang naglaho. At dito ay nakita ni Leon si Isabel na nagliliwanag ng husto. Pagkatapos ay nagpakawala ng isang flying kiss na agad tumama sa kanya, at dahil dito ay sumirit palabas ng kuweba ang napakalakas na liwanag at napuno ng enerhiya si Leon. Samantala, sa labas naman ng palasyo ay makikita ang napakalakas na liwanag na nagmumula dito, na umabot pa nga hanggang sa kalangitan. Nang marinig naman ng mga mamamayan ang mga kakaibang ingay na nagmumula sa palasyo, ay nagtataka nilang tinanong kung ano iyon at kung ito ba ay panibagong pag-atake mula sa mga kalaban. May nagsalita naman sa mga ito, sinasabing marahil ay umaatake na naman ang mga bastardo mula sa Nanman, kaya hinimok niya ang kanyang mga kasama na labanan ang mga ito. Dahil dito ay sabay-sabay na itinaas ng mga mamamayan ang kanilang mga sandata. At habang nagpapatuloy ang malakas na ingay mula sa palasyo, na umabot ng ilang oras, ang galit ng mga mamamayan para sa mga taga-Nanman at sa mga miyembro ng nakaraang dinastiya ay lalo pang tumaas. Samantala, sa base ng mga kalaban ay makikitang tinipon ng prinsipe at nisuyan dito ang miyembro ng Su at Zhao family. Dito ay sinabi ng prinsipe na ang lahat ng mga natitipon dito ay ang kanilang pinakamahusay. At ngayong papalapit na ang hukbo ng imperyo, ay wala na silang choice kundi ang gamitin ang kanilang buong lakas para protektahan ang pundasyon ng kanilang clan. Kasunod nito ay pinakita niya sa kanila ang isang pil at sinabi na binuo nila ito ni Suyan, at ito ay tinatawag na Immortality Pil. At kaya nitong bigyan sila ng malakas na boost para maabot ang kanilang pinakamataas na potensyal at mapataas ang kanilang true ki. Sa gayon ay maabot ng bawat isa ang level ng protector ng Empress na si Shen. Sinabi pa niya na pamumunuan niya silang lahat, kaya hinimok niya ang mga ito na sumunod sa kanya upang labanan ang mga traidor ng kanilang bayan. Pagkasabi naman nito ay kinain na niya ang pil, at habang nag-uumapo sa enerhiya ay pinuri niya ang kanilang Zhao clan,
sinasabing mananatili pa ito sa libo-libong taon na darating. Agad namang sumunod sa kanya ang kanyang mga tauhan at sinimulan na ring kainin ang pil. At sa pagkaramdam ng nag-uumapo na kapangyarihan ay sabay-sabay din nilang pinuri ang kanilang clan. Ngunit habang nasa gitna ng kanilang kasiyahan, ay napansin nila na tila may nangyayari sa isa sa kanilang mga kasamahan. At dito nga ay nakita nila kung paanong nagsimulang lamubo ang katawan nito, saka sumabog. Hindi pa doon natapos, dahil lahat ng kumain ng pil na iyon ay pareho din ang kinahinatnan, at isa-isa na ring sumabog ang mga katawan. Sa pagkakita naman nito ay nagulat ang prinsipe at tinanong si Suyan kung ano ang nangyayari. Ngunit bago pa ito makasagot, ay nagsimula na rin siyang samuka ng dugo at mapaluhod. At sa pagkaunawan ng mga nangyayari ay napagtanto niya na niloko sila ni Suyan. Tinanong pa nga niya kung paano niya ito nagawa sa kanya, dahil pinagkatiwalaan niya siya ng husto. Ngumiti naman sa kanya si Suyan at sinabi na hindi niya sila niloko, dahil talaga namang tumaas nga ang kanilang true ki. Yun nga lang ay hindi ito nakakayang tanggapin ng kanilang mga katawan, kaya nagsimula silang magkaganito. Habang nagsisimula naman na siyang umalis sa lugar na ito ay sinigawan siya ng prinsipe at sinabi na karapat-dapat siyang mamatay para sa ginawa nilang ito sa kanila. Hindi naman siya pinansin ni Suyan, hanggang sa tuluyan na ring sumabog ang kanyang katawan. Sa kabilang banda, ay nakarating na si Suyan sa kanilang sandatang binuo at sinabi na oras na para ay activate niya ang sandatang ito. Sinabi pa niya na siguradong masusupresa ang kanilang dating leader kapag nakita niya ang bagay na ito. Samantala, sa palasyo ay makikitang suot na ni Isabel ang kanyang armor, at dito ay tinatanong niya ang kanyang asawa kung bagay ba ito sa kanya. Agad naman siyang pinuri ni Liyun at sinabi na bagay naman lahat sa kanya ang kahit na anong kanyang suotin. Sinabi din niya na sa isang tingin pa lamang ay mukhang mabangis na general na ang kanyang asawa. Hindi naman natuwa si Isabel sa kanyang sinabi, kaya naiinis niyang tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin, kung siya ba ay masyadong malupit tingnan. Itinanggi naman ito ni Liyun at sinabi na hindi iyon ang kanyang ibig sabihin, dahil sa palagay niya ay masyado siyang matikas sa kanyang suot. At sa isang tingin pa lamang ng mga kalaban ay mapapasuko na niya ang mga ito dahil sa kanyang itsura. Ngumiti naman si Isabel at sinabi na masyado talaga itong bolero. Kaya sinabi din niya na kung pwede nga lamang nilang idaan ito sa ganoong paraan, ay mas mabuti sana. Kasunod naman nito ay naramdaman nila ang isang malakas na pagyanig sa paligid, kaya't agad na tinanong ni Isabel kung nilulusob na ba sila ng mga kalaban. Agad naman siyang pinakalma ni Liyun at sinabi na hindi niya kailangang mag-alala. Dahil binabantayan niya ang buong lungsod. Pagkatapos ay sinabihan din niya siya na manatili muna dito at huwag aalis. Dahil titingnan niya kung ano ang nangyayari. Kasunod nito ay makikita si Liyun na naglalakbay sa ibabaw ng mga bubong, at habang ginagawa niya ito ay nagulat siya sa kanyang nakita, dahil sa di kalayuan ay nakita niya ang isang higanteng nilalang. Kaya tinanong niya kung talaga nga bang pati ang bagay na iyon ay nagawa din nilang buuin. Sa sandaling ito ay tuluyan nang nawala ang usok, at dito nga ay makikita ang isang napakalaking robot na handa nang makipaglaban sa kanilang hukbo. Sa baba naman nito ay makikita ang grupo ni Shen, na tinatanong ang kanilang mga sarili kung anong klaseng bagay ito, dahil sa kanyang palagay siya at ang kanyang mga kasamahan ay hindi magagawang labanan ito kahit magtulong-tulong pa sila. Sa gitna naman ng kanilang pagkabahala, ay biglang lumitaw si Liyun sa kanilang harapan at sinabihan ng grupo na dalhin na ang mga sugatan, saka ilikas ang mga mamamayan sa ligtas na lugar, at siya na ang baalang lumaban sa robot na ito. Agad namang sumunod si Shen, ngunit pinaalalahanan din niya si Liyun na mag-ingat, dahil hindi magiging madaling laban ito. Matapos naman niyang sabihin ito ay nagsalita si Suyan mula sa robot at sinabi na nandito na rin sa wakas ang kanilang dating leader. Pinayuhan naman siya ni Liyun na sumuko na, sa gayon ay hindi na siya makagawa ng mga panibagong kamalian. Humingi naman ng pasensya si Suyan sa kanya at sinabi na kahit malaking pagkakamali ang kanyang ginagawa, ay buong puso niyang iniaalay ang kanyang sarili para dito. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section.
Malaking tulong na yun para ma-boost ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.